눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜 넌 너와 시작하는 하루. Ay, kanusa pa dagway ko ani maka kuwag bagong gunting. Okay, pangputol ani mga sanga. Tagalogin na lang. Kailan pa kaya ako makaano bili ng bagong gunting, habol pa ni kang gunting. Ano ba? Daan na kayang gunting. Ayo. Bili-bili, boss. Ha? Bili-bili. Ano yan? Ikaw si Kuan, boss. Metro Chris. Oh, ako. Bakit? Nay parcel, boss. Saan galing? Ni Metro Chris dapat, boss. Ito yung pinadala ko tapos para sa birthday ko. Yeah. Metro Chris nagpadala tapos receive from Metro Chris. Thank you, Okay. Sige, boss. So, wala na ni bayad, tapos na nabayaran. Tapos na, boss. Sige, thank you. Sige. Bye-bye. So, maganda itong parcel. Ito siguro yung in-order ko na gunting. So, ma-unbox na ako. Diri ko. Dito ko i-unbox. So, dito ko na lang sa labas buksan kasi alam ko naman kung anong laman nito kasi ako din ang nagpadala. Then, pinadala ko lang doon para parang excited ako makatanggap na ako nitong regalo para sa aking birthday. So, yun. Ang agang dumating, malayo pa yung birthday ko. Tapos sabi ng anak ko, ipopospon daw yung birthday ko kasi wala pa siyang pira. So, maybe next week na ipatuloy ko yung birthday ko. So, ito na yung parcel. Parcel ba ito? Maganda yung iniwan ko doon. Sabi ko, ipa-deliver na lang para excited ako makatanggap nito. So, lumang gunting. Tapos, yan, dalawang gunting. Then, pruning scissor. Ito yung panggupit ko. Flexible yung handle niya. Then, ito, luma na itapon ko na ito. Then, ito yung pruning scissor na binili ko. So, yan. Binili ko lang ito for my birthday. Pero yung birthday ko, maaga man ito dumating. So, pero, anong tawag yun? Madili, sabi ng anak ko, dili kasi hindi pa nakasahod siya. Maybe next week na lang or next month na lang yung birthday ko i-celebrate. So, once again, happy birthday to me. Dili, advance happy birthday to me. Then, proceed na ako sa aking bonsai materials na i-share ko sa inyo ngayon. Gamit itong bagong kagamitan ko na gunting. So, let's go! Proceed na tayo. Kaya akong gunting nalimtan. So, dito na tayo at ito ang isura niya kung lugar dire. So, ito yung tatrabahuin ko at isi-share ko sa inyo. So, it is an Argao, Taiwan. So, ito is almost tapos na ito kasi wala na siyang wire. So, but before we continue on this bonsai materials, isi-share ko muna sa inyo itong aking scissor na binili. So, as I said, o sinabi ko na yung video kanina, this regalo ko ito para sa aking birthday. So, since wala mang magbigay regalo sa ako lang ang nagbumili para sa ako. So, okay lang din yun. Kasi marami naman din gumagawa ng katulad sa ginawa ko. So, it's weird po ko. So, ito na scissor, this is for pruning, pang korte-korte ba. So, dahil bago pa siya, so gahi pa, nakaganda dito, di ka maluthan kasi flexible yung niya. So ito na lang nabili ko kasi doon sa binibilhan namin na store or binibilhan ko na store is wala namang ibang gunting na klase. So same pareha sila o brand yung supplier. Then since itong isa is intended for pruning, tak may siya. Pakita ko sa inyo yung curve na kung matitigas na sanga, siya, ito. So, ito yung unlocking niya diyan. So, yan. Pag matitigas yung sanga, ito ang gagamitin. Ito, na portion. So, kaya dalawa ang binili ko para hindi So, since nagka-timing din na dumating ito para sa birthday ko,
ginagamitin ko na lang ito. Then, ano naman to? Ito din, may mga iba din ako mga bonsai materials nga tatrabahoin ko ngayon, pero yung ipapakita ko, ito lang isa kasi mura mo gwapo. Pero kani siya, gwapo po lang taon kay nakasalapid din punuan. Then, ititrim kito gamit itong bago kong gunting. Then, we have also another here na mga maliit na bonsai materials. Ang ginawa ko, tinatrap or back to zero itong mga materials ko. Ito siya, kukuwaon na siya mga dahon or mga sanga nga wala sa lugar. Then, igupit-gupit, sige na siya itrap hanggang lumalaki itong mga sanga, then maging maganda na siyang bonsai. Then, may isi-share din ako sa inyo, itong mga juniper ko, yan, nangamatay. So, hindi lahat ng bonsai ko nabubuhay, mayroon din nangamatay, siguro dahil sa init. So, naka-wire na siya, tapos namatay dalawa ito. So, ang naiwan ko na lang doon, isa. Yan, namatay. So, back na tayo dito. So, ito, ang pot niya ceramic na. So, ibig sabihin, okay na ito. So, ang kulang na lang dito, itong mga tuod-tuod niya nga nakita dito sa ilalim, ipopokus ko mamaya, is yun ang anuhin ko, ika-carve with my carving tools. Pero ang problema, bulungon pa to nako kung asa na butang. So, dito, ang gawin natin dito is yung mga sanga nga wala sa lugar, tatanggalin yan kasi pag pabayaan mo yan, masubraan ang imong bonsai o kadaghang dahon, dili po maayo lang tawon, overcrowded ba. Kaya ang sa bonsai manggod, yung sa bonsai talaga, is dapat is makita po ng mga sanga-sanga niya para makita po ang art nimo ug yun sa pagbawog-bawog ng mga sanga. So kahit maliit lang ito, is may mga bawog-bawog po na siya. So like this one, kani siya, 'di ba? Naisa nga dring ni Saka this portion, tanggalo na. Hawanon ba? Then if ever na may namangoy usay good nga or may magpakakataon nga magkamali kayo, so wag kayo mag-alala kasi mutubo ra man agihapon. Kasi hindi man ta perfecto tao. Nobody is perfect except God. So ang perfect is ang God lang kasi siya ang lumilikha sa atin. So siya ang may alam, kahit yung isip natin kaya niyang basahon. Katulad nyo, ano pa to? So tama ba yun? Sinabi ko. Pag mali, koreksyon na lang mga kabonsai ko. So yung ang ginagawa ko na ngayon is naghanap ako yung mga sangang hindi dapat. Yun ang puputulin ko para maging visible itong sa ilalim. So maganda pag bagong gunting ang naani mo, katulad ng ginagamit ko, excited. Kasi pag luma na yung gunting, di na naka-excited mo trabaho sa imong mga bonsai materials. Kaya ngayon, Sunday ngayon, so na-excited ako dahil na dumating yung regalo na binili ko para sa akin. So may mga dito, kailangang igupit. So itong materials kailangang time to time lagi mong dinadalaw tapos lagi mong ginugupitan kasi dali kusog kayo siya manalingsing. Pag hindi mo ito mabantayan, lalo na kung binili mo lang ito, hindi mo na alam kung paano ibabalik siya sa forma niya dati, yung pag-restore niya sa forma. Kasi mawala ito sa form, mapangit na. Kaya dito sa bahay, ang dami kong mga tawag nito, yung ganitong klaseng materials, isang iban. Kasi pag mutubo siya taas, mamatay ra po mga ukaling daon sa ubos ba, mamatay ra po ng isang sanga. So kailangan itong laging i-maintain mo yung pagripat niya, paggugupit. Yan, dali lang Yan. So, asa naman tong front nalibog na ko. So, daming front. Ay, makalingaw niya akong kuan. Pasensya na po sa mga ko kasi na-excited ako kasi first time ko pang nagbigay ng regalo sa sarili ko. Dito,
Na namatay nga sanga, sayang no. Okay. Patay gyud. Ano, open. May namatay nga sanga. So, ano pa na i-adjust. So, maybe this sanga here, ibawog na ko ni siya para maka-cover up diha. Pabayaan lang muna. So, ito lang muna ang masishare ko sa inyo. Itong aking maliit na bonsai materials at saka itong bagong gunting ko. So, just sharing lang po. So yun ang itsura niya. So sinabi ko sa inyo, itong tuod na ito, kailangan itong i-carve. Then mayroon pa dito, itong tuod na yan. Then mayroon pa sa likod, at saka ito sa taas. So by the way, before I end this video, pakita ko lang sa inyo, nalimutan ko tuloy masabi. So para naman kung may idea kung bumili kayo. Itong klase na gunting, this one, yung makita niya yan. Ito, yan. Ito yung presyo niya. Tama to. Uy, klaro na. Lagay natin sa baba. So, 410. Yung ito namang isa, ito, it is 235. So, dati isa, yung ganitong gunting, mabili ko lang ng 150 pesos. Then ito, mabili lang ito ng 200 pesos. So ngayon, iba na ngayon. Mahal-mahal na yun. Yung mga tawag yun, mga kagamitan sa paggagawa ng bonsai o pag-alaga ng mga halaman. So, again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice, what we call this, noon ahead of you. Bye-bye.